Gusto po nating ipaalam sa lahat ng ating kapulisan, masaya po kaming maninindigan kahit ano pang gawin ninyo sa aming karahasan. Paalala lang ho sa mga pulis Correct. na maring Narinig ko sumunod natin kayo yun. sa mga maling utos, this time, hindi na ho kami magpapatawad. Kasama na ho kayo sa makakasuhan. Kaya, hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin alam. Ako, Tore, asar na ako sa iyo, sa totoo lang. Wala na ba talaga kayong planong tantanan yung mga KOJC member? Ha? Plano hong malawakang pagsalakay ng kapulisan dyan sa KOJC compound. Binulgar ho ng mga miyembro ng KOJC na kung saan nanggaling ho yung impormasyon mismong sa mga PNP personnel na ayaw na yung mga inuutos sa kanila ng kanilang amo na si Tore. Pero bago ho natin pag-usapan ang panibagong pinaplanong malawakang pagsalakay nitong mga pulis na to dyan sa KOJC compound. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang sapat na ho sa atin yan, no? At sa mga gustong sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ito ho kasi yan. Talagang ang instruction ho dyan, hindi naman hanapin yang si Pastor Kibuloy. Hindi ho yan ang instruction. Narinig nyo ho yung sinabi niya doon sa pagdinig, doon sa committee ni Senator Bato de la Rosa. Kung maaari daw, dapat lumabas lahat ng miyembro ng KOJC. Yun daw ang plano nila. Yun ho talaga ang gusto nilang mangyari dyan. Kasi ang instruction, malamang sa malamang, ang instruction ho dyan kay Tore, kubkubin, ang kinin ng Estado, yung ari-arian na yan ng KOJC. Yung buong KOJC compound na yan, kunin ho nila. Kunin ho ng administrasyon itong si Bangag. Kasi, mga kababayan, napakalinaw naman ho. 16 days, 15 days na ho sila dyan sa compound na yan. Di pa ho rin ho nila nakikita si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, ano pang ginagawa nila dyan sa lugar na yan? Dapat pala, pagka ganun ho mga kababayan, 3 araw ang pinakamatagal, pagka-4 na araw, ibalik na dyan sa kung saan man nanggaling yung arrest order na yan para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayun na nga mga kababayan, bago natin pasadahan yung mga maiinit na kaganapan na yan sa KOJC, tingnan ho muna natin ang mga nakita nating post sa social media na kung saan nakakabahala ho itong isa na to. Mantakin nyo yun, taga 140 pesos, nakakapagdurog na ho ngayon yung mga durugista. Ito daw mama na to, kinaaadikan ngayong mga panahon na to, shab-shab. Ibang klase ho mga kababayan, 140 pesos, nakakakuha na ho ngayon sila ng ipinagbabawal na gamot. Yan ho ang estado ng ating lipunan ngayong mga panahon na to. Dahil lang ating Pangulo, bangag, yung mga gustong magbangag na Pilipino, malayang-malaya ho silang gawin ang kanilang mga naisin. 140 pesos, baka sabihin naman panahon ni Tatay Digong, excuse me. Excuse me. Noong panahon ni Tatay Digong, hindi ho bumaba ng 140 pesos ang ipinagbabawal na na droga dahil noong panahon na yon talagang wala akong supply kasi talagang nanghuhuli ho yung mga pulis. Ngayon ho mga kababayan, di ho natin malaman dahil dyan sa mga pinagagawa ng kapulisan na yan dyan sa KOJC compound. Ano ho ba talaga ang ginagawa ng mga kapulisan na to para mapigilan ang paglaganap ng illegal na droga? Kasi yung illegal na droga, mas marami hong mapiperwisyong tao dyan eh. Pero yung pagtatago ni Pastor Apollo Kibuloy na yan, wala akong mapiperwisyo. Nakita nyo ho itong mama na to, iyan ho ang imahe ng ating lipunan ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Habang ang mga kabataan, sambayan ng Pilipino, napakarami yung nagdudurog ngayong mga panahon na to, nagdodroga, ang ating kapulisan na dapat sana bumabantay sa mga ganitong klaseng gawain, ang natupag ho nila, yung si Pastor Apollo Kibuloy, dyan sa KOJC compound. Walang masasaktan, walang mapiperwisyo, wala. Wala lahat diyan sa pagtatago na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero doon sa mga trabaho, doon sa mga pagbabantay na dapat ginagawa ng 5,000 police personnel diyan sa compound na yan, meron ho tayong problema diyan. Dapat sana nasasawata itong mga ganitong klaseng gawain. Napanood nyo ho yung ating intro, 140 pesos. Ito ho mga kababayan, panoorin ho natin to, no? Panoorin ho natin. Kung tanggalin ko na lang ho itong niya, yung ginagawa niya. Pero alam niyo naman ho yung ginagawa niya, baka kasi ma-plug ho tayo. Ito ho mga kababayan.
Ito, magpapakilala pa ho pala tong unggoy na to. Pakinggan nyo ho. Si Sheridan Embat. Ako po si Sheridan Embat. Ulihin nyo na. Binigay na yung pangalan ha. Kayo mga pulis, ulihin nyo na. Ako po ay adik bu. Proud na proud po tong kumon na to, anak ng topa. Okay lang sana kung di na may merwisyo itong mga addict na to eh. Ang issue ko kasi pagka nagdurog ho sila, kung ano-ano pumapasok sa utak nila, magnanakaw sila. Pag wala na ho silang pandurog, magnanakaw yung mga yan, mananakit, kung ano-ano hong ginagawang kabalbalan ng mga addict na yan. Kaya, eto may masasaktan dito. Diyan sa pagtatago ni Pastor Apollo Bubuloy, wala akong masasaktan yan. Tuloy. Ito ho ang aking vlog. Binlag pa talaga eh. Ibang klase itong si Sir. Ibang klase. Kaka-start ko lang ho mag-vlog. Ayoko, ano po ang kinaadikan ninyo? Oo, kinaadikan ko ngayon yung mga anak ko eh. Nakikipaglaro ako ng walang humpay sa mga anak ko. Ikaw ba, Sir, anong kinaadikan mo? Okay. Ako po. Paging Brigadier General Nicolas Torre. Estado ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Grabe ho. Nakikita nyo naman ho, umuusok-usok ha, pero i-blur ko ho tong part na to kasi mahirap na ho. Ito po ang aking Ganyan ho, yung mga nakasabog, no? Talagang sobrang confident ho sila, no? Wala ho silang hiya. Yan ho yung epekto. Base sa mga nariringgan natin, di pa ho tayo gumamit ng ganyan. Di ho tayo gumagamit ng ganyan. Kita nyo naman ho, Tore, ano na? Tingnan nyo naman ho. Wala na hong hiya-hiya ngayong mga panahon na to. Talagang yung pagdudurog ho, yun na ho ang inaano nila, binablog nila. Addict sa Bale, nakabili ako sa halagang 140 pesos. Bu. Ito ho ang burner. Mga kababayan, dito na ho natin na ano itong ano na to, itong mama na to, ibang klase ho. Ibang klase ho yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, no? Extraordinary ika nga, no? Kasi ganito kalakas ang loob tapos ganun kamura ang bentahan ng ipinagbabawal na droga sa merkado sa karsada, no. Ngayon habang ganyan ho nangyayari yung 5,000 police personnel nandiyan ho sa Davao. Sakit sa ulo nung nangyayari na to. Ito mga kababayan, ito ang mga latest photos no na nanggaling diyan sa KOJC compound. Kung inyong makikita, nagpupulong-pulong na ho itong mga pulis na to. Malamang sa malamang, yung intel na natanggap nitong mga kay OJC workers na talagang meron ng planong pagsalakay, malakihan at ang narinig ho nating babala nitong si Nicolas Torre, wala na daw pagka ikaw ay umarang talagang obstruction of justice ang aabutin nitong mga KOJC member na pipigil no sa gagawin nilang hindi ho natin alam pang ilang wave na yan, pang 1,000 wave na pang-atake nitong mga pulis na to diyan sa ari-arian ng KOJC. Ayun na nga mga kababayan, habang hinihintay ho natin yung video diyan sa KOJC, pakinggan ho muna natin balita ho natin, marami na daw hong nakasuhan ng mga police personnel kaugnay diyan sa ginagawa ho nilang pagpapahirap, pananakit, no? Pagkubkob diyan sa KOJC. Yung mga yung mga abogado ng KOJC marami na daw ho silang kinasuhang mga pulis na nanakit, kung ano-ano mga kalokohan ang ginawa diyan sa loob ng KOJC. Ito si Sir Jason sa continuation to nung kagabi. Di ho natatapos, nakatulog ho tayo. Ipon pa at baka maladagan pa ito. Meron ng hindi ko man dapat sabihin ito, pero meron nang naisampa. May naisang pa na. So, okay. antayin nyo na lang yung inyong mga sabpina Aray. and possible warrant of arrest.
Nako po. Oh, Di, ito, baka sabihin nila, binibiro natin. Ang, kasi ganito yan, Dan, no? Opo. Pinalampas na natin yung mga ordinaryong pulis doon sa June 10 Day of Infamy. Ang kinasuhan lang natin doon, mga opisyal. Mhm. Mga opisyal lang dahil Mhm. naintindihan natin, sumunod lang sila sa utos. Mhm. Oh. Pero itong 14 na araw na nagdaan, hindi na, sinabi na natin yan sa kanila. Mhm. On many occasions sa mga press conferences natin paggabi na ginagawa natin lingguhan yon, na paalala lang ho sa mga pulis Correct. na maaring Narinig ho sumunod natin kayo yan. sa mga maling utos. This time, hindi na ho kami magpapatawad. Kasama na ho kayo sa makakasuhan. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin alam. Mhm. Dahil 2 buwan na ho nating winawarningan sila na kapag ka inulit nyo pa yung katulad ng ginawa nyo noong June 10, Mhm. kahit patrolman kayo, kasama na kayo sa makakasuhan. So damay-damay na dahil sa utos ni Torre, Sir J. Oo. Or kung sino man, it may not be Torre, it might be another, it may be Colonel Alam nyo mga kababayan, pagka meron ng pulis dyan na sampahan ng kaso, nagkaroon ng warrant of arrest at nasampulan yung mga pulis na yan, magkakaroon ho ng leksyon yung mga yan. Matatakot na sumunod doon sa mga illegal order na pinagagawa sa kanila ng kanilang mga boss. Kaya dapat ho talagang sampulan yung mga pulis na tayo, sa kung sino totoo man lang. yung nag-utos sa kanila. No? Mhm. Yes. Basta, kasi doon, ang pagka nagkaroon naman ng hearing dyan, tatanungin ka naman doon sa korte, sino ba nagbigay ng utos sa'yo? Yes. Oh. Exactly. So sasabihin mo, ay si Lieutenant, ikaw Lieutenant, sino nag-utos sa'yo? Si Kapitan ganito, ikaw Kapitan, sino nag-utos? Major. Hanggang malalamin yon. Yes. Oh, so, Hanggang magturuan na sila. Yes, Sir Dan, no, Yes. Sir Jay, may isingit lang ako, no, ng kanilang aksyon. Ayan po. Yes, Sir Nako. Jay. Pangalawa ibig po, sabihin yan, sa civil liability, kung limbawa, nakasira ka ng mga pananim dyan, no? Mhm. O nakasira ka ng damit niya, no? O kung sino man yung inaresto mo. O nasira yung tupi, no? Halimbawa, nakaano yan, sinabunutan mo, yung pala nakapilo ka lang, nasira yung pilo ka, kasama yun sa Eto civil po. liability. yes po, pangalawa po, intrusion of... Sandali bago ka tumuloy. Yes, Sir Jay. Kasi lalo na yung mga na-assign diyan sa anong tawag ito, sa cathedral. Yung nagbarikada rin sa cathedral. Mhm. Although dinefine naman natin kahapon na yung buong 23 hectares ng KOJC compound is a place of worship. Mhm. Okay. Meron pong batas, malinaw yan, ipinaliwanag na ng mga abogado, no? Nila Atty. Turion, nila Atty. Kaina, Atty. Jambangan ba yun? Jambangan. Na ang batas ho malinaw. Yes. 10 taong pagkabilanggo ang parusa riyan. Mm-mm. Desecration of place of worship, ha? Yes. Hindi bababa sa 10 taong pagkabilanggo, sa bilanggo yan, at perpetual disqualification from all holding public office. Naku po, itong si Torre, iyari ka dyan, Torre. Nakita nyo naman ho yung mga ginawa ni Torre dyan sa KOJC compound. Dapat ho talagang maparusahan tong mama na to. No? Kailangan talaga. Kung tayo tatanungin, ngayon pa lang dapat parusahan na. Dapat litsunin ho yan. Ayun. In other words, hindi ka na kailanman makakapagtrabaho sa gobyerno. Yes. Mhm. You cannot be elected kahit na Litsunin sa mga kaso, ha? Litsunin sa mga kaso. purok leader Hmm. or barangay captain or Naku. mayor. Yes po, Okay. ipagpapatuloy ka lang. Yes, Sir Dan. Sige, go ahead. Patuloy ko Okay. lang, ha? Binalahura mo yung simbahan, kahit anong simbahan pa yan, kahit iglesia ni Bato, kung ano man yan, ang parusa pareho. Grabe. Bilanggo, tanggal sa trabaho, or demoted ka, or at depende, or lahat ng yan. No? Kasi depende yan sa bigat nung ginawa mo kasalanan Kita nyo naman ho yung ginawad na protection order para sa mga miyembro ng KOJC. Ano hong ginawa ng DOJ?
null and void. Yung judge na nagbigay ng protection order, anong ginawa? Kakasuhan. Malakas ang loob nila ngayong mga panahon na to dahil ang DOJ, DILG, nasa likod ho nitong mga kalukuhan na to ni Torre. Kaya malakas ang loob nila. Kasi nga naman, yan ho talaga yung misyon ng administrasyon na to. Kami, lahat ng ari-arian ng KOJC, no? Kahit paano pa ho nila i-deny, yun ho talaga ang lumalabas sa ating mga kababayan. At yan din naman ang basa ng mga kababayan natin. Sa pinaggagawa na yan ng mga otoridad dyan sa KOJC compound. Ito ho, pinaka-latest na update kung anong plano na itong mga kapulisan na to dyan sa KOJC compound. Command will come from a certain commander, walang pwedeng sumunod dapat dyan. At yan ang dapat naririnig ng mga pulis natin. At kapag in-insist ng isang commander yan, like Torre, na ipapatupad niya ang utos na iligal at kriminal at magre-resulta sa kapahamakan ng mga sibilyan at mga taong wala namang kinalaman sa kanyang sinasabing police operations, ang ibang mga officers ng PNP can take action. How? They can arrest Torre. So sa lahat po ng officers na malapit kay Torre, aristuhin niyo po itong si Torre. Ang mga PNP personnel na nandiyan. Tama ho yan, dapat arestuhin nyo na si Torre. Kita nyo naman, napakarami ho niyang napeperwish yung KOJC member. Ang dami ho niyang napeperwish yung mga pulis. Dapat sana, hinuhuli yung mga durugista. Ang ginagawa ho nila, nakatambay dyan sa KOJC. Napakaraming pinarwisyo talaga nitong tao na to. Yan ho, dapat ulihin ng mga kapulisan na to, yung amo nyo na yan. Diyan sa loob at paligid ng compound ng Kingdom of Jesus Christ, please go back to your family. Go back to your original assignment and deployment, and you move in unison. Sabay-sabay po kayong iabandona ang illegal at kriminal na utos ni Torre. Do not follow illegal orders. Do not follow criminal and unlawful orders and command. At malinaw po na ang pagkubkub at pag-agaw nyo sa Kingdom of Jesus Christ is no longer covered by any court order. Illegal talaga yan. Number 2, hindi po yan ang subject ninyo. Your subject is to look for Pastor Quiboloy and arrest him and other na nandun po sa dokumento. Wala na po siya dyan. Kalahating buwan na kayo dyan sa inyong panggagalugad at pagbubungkal at pagwasak sa mga properties. Now, palalayasin nyo ang mga naninirahan at nagmamay-ari ng compound. How can that be legal and lawful? Wala po sa order ng korte na agawin nyo ang private property na ito, much more na ito ay religious compound. Pangalawa, wala sa order ng korte na mangbugbog kayo, mga ladkad, mga stigo, at kung ano-ano pat possible na gamitan nyo ng dahas at puwersa itong mga ordinaryong church workers, religious missionaries, ministers, at mga kasapi ng simbahan. Wala po yan sa utos ng korte. You look for Pastor Quiboloy, nobody is preventing you. But we have every right to prevent and resist na saktan nyo ang mga sibilyan na hindi sakop ng warrant of arrest na yan at agawin nyo ang kanilang sambahan, ang kanilang tirahan, ang kanilang school buildings, ang kanilang Bible school, ang kanilang paninirahan. That can never be allowed. That is why we are calling on other officers of the PNP. Stop the madness of Torre. Stop the madness of Marbil. They do not own the entire organization of the PNP. Even the commander-in-chief must be arrested now kung itutuloy nila itong carnage o gagawing madugo at marahas na paglusob at pag-agaw sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, Brother Franco. We are calling on the people to be on the vigilance. Please open your cell phone and let us share the information at ang Eto, mabilisan lang ho ha. Nakita lang ho natin itong post nitong si Ma'am Sas, no? Alam nyo, hindi ho malabong mangyari ito sa mga nararanasang pang-aabuso ng ating mga kababayan dito sa administrasyon na to, yung korupsyon, yung ginagawa ho lang pangluloko sa sambayan ng Pilipino, yung ginagawa ho lang pangnanakaw, hindi ho malabo na magkaroon ho ng mga ganitong klaseng pagkilos. Kagaya nitong post na to ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Sabi ho niya, it is time for a new left movement in the Philippines. A left that is not infested by wokism and banditry. A left that is
technocratic and pragmatic, a left focused on development from barangay policy to foreign policy, a left led by an enlightened middle class. The old left, Akbayan and Makabayan, are nothing now but of the feudal establishment and bureaucratic capitalism. Totoo naman ho yun, mga kababayan. Yung Akbayan at Makabayan, wala na ho yun. Kumbaga, linamon na ho sila ng sistema ng politika sa ating bansa at ng mga mayayaman. Kumbaga, kasi naging kasangkapan na lang ho yung mga yan para maitulak na lang ho yung kanilang mga interest. No? Kaya sa tingin ho natin, no, sa mga susunod na panahon, kung meron mga mag-aaklas o tatayo, lalabanan itong mga ginagawang panggigipit ng administrasyon, hindi ho tayo magtataka dahil sa tingin ho natin, sumusobra na ho ang ginagawa nitong administrasyon na to. Kagaya na lamang ho, yung karapatan nitong mga KOJC member, nalalabag ngayong mga panahon na to. Tuloy ho natin ang video. Paligid ng Davao na mga mamamayan, puntahan po natin at makipagkaisa tayo. Tulungan nating maisalba ang mga kababayan natin at kapwa Pilipino na nakaambang na dahasin at gawan ng masama at mga aktong kriminal nang nahihibang at nawawala sa katinuan na uri ng commander nila ngayon na si Torre. Yes ka, Eric. At ngayon, kanino ba nanggagaling yung mga impormasyon natin? Mismo ang inyong mga kasamahan dyan sa Philippine National Police na may puso. Sawang-sawa na po sila sa araw-araw nilang ginagawa na karahasan at alam nilang iligal. Pasensya na ho sa ating masasabi dito. Sa tingin ho natin, base sa ating nakikita dito sa mga miyembro, handa ho silang makipaggurguran dyan. Sa totoo lang. Diyan sa 17 days at pagkaya nagkaroon ho ng gurguran dyan dahil lamang sa paghahanap nila ng isang tao, si Pastor Kibuloy. Naku, malaki yung problema yan, mga kababayan. Malaki yung problema yan. 16 days. Ngayon susugod sila ulit. Merong nasaktan. Meron nung nasaktan, merong nasawi dyan sa gagawin nilang pagsugod na yan. Ano ho ang gagawin nito mainstream media na to? Pagtatakpan pa rin ho nila. Anong gagawin nito mga senador at congressman? Kukonsintihin pa ho nila yung mga ginagawa ni Torre na yan? Malaki yung problema natin dyan. At kung magkakaroon ng pagkilos laban dito sa mga ginagawa ng administrasyon na to, tayo yung makikiisa dyan. Kaya sila mismo ang nagbibigay ng impormasyon laban sa inyong mga leader kayo. Laban sa inyong mga walang pusong leader sa Philippine National Police. Huwag po ninyong hintayin na ang people power ay mag-umpisa dyan sa Philippine National Police. Dahil ngayon lang din to naranasan ng ating kapulisan na labagin ng sobra-sobra yung utos. Gaya nga ng sabi mo si Adolf Hitler nga hindi niya nagawang bastusin ang isang religious organization. Lalo ng Vatican. Ang Vatican. Ngayon, masahol pa sa ginagawa ni Hitler sa isang religious organization ang inyong ginagawa to the point na gusto niya pa pong palayasin. Ang mga libo-libong manggagawa May-ari na nakatira dyan ng mga bata, matatanda, mga babae, mga walang kalaban-laban, walang armas. At sa lahat ng panahon, gusto nating ipalam sa ating Philippine National Police. Ano po ang nagawang mali sa inyo ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Kami pa nga po ang gumawa ng isang programa para itaguyod ang kabutihang ginagawa ng ating Philippine National Police. Kami po ang natatanging may programa sa mainstream media na binigyan po namin ng magagandang reports ang ating Philippine National Police. Kaya nga sa kabila ng kabutihan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi lang sa Philippine Army bagkus pati sa Philippine National Police. Ano po ang isusukli? Kahit hindi na lang po humihingi ng kapalit. Pero sana naman bilang isang tao at bilang isang police, the word police, ay alam naman po ninyo dahil kayo po ay may mga pamilya. Kayo po ay may mga anak. Isipin nyo na lang po, ang anak ninyo paaalisin sa bahay nila. Ang inyong mga asawa, pati mga kababaihan na pinaka-iingatan nyo, pinaka-pinapahalagahan nyo, ang inyong mga ina nire-respeto nyo na sobra-sobra. Papayag po ba kayong bastusin na lang sila? Palayasin sa kanilang mga tahanan? Putulan ng kuryente, putulan ng tubig? Isipin po natin una sa lahat kung meron po tayong mga pamilya. Kung walang pamilya si Torre, walang puso, walang asawa, walang anak, wala po siya dito. Pero po ang ating mga kapulisan na nariyan, kami po'y nakikiusap para po sa inyong mga pamilya. Isipin lang po natin na may pamilya po tayo.
Ang ginagawa po ninyong paglabag sa batas dyan sa KOJC compound ay panandalian lamang po. Ano po ang magiging resulta ng inyong hakbang sa mga susunod na henerasyon? Ano po ang bibitbitin ninyong mga pangalan? Ano ang magiging alaala sa inyo ng inyong pamilya na kayo ay isang marahas na pulis? Yun po ba? Na inatake nyo, walang kalaban-laban, pero sa lugar na puro terorista at puro kriminal, doon kayo wala. Eric. Yeah. Nagbabasa tayo, Frank, ng reaksyon ng taong bayan. They are now planning to go. Ito'y galing Davao, ha? 3 messages. They are now planning to go and organize dyan sa paligid ng KOGC compound, even just as observers. At sana po wag silang saktan ng mga police din because they want to protect. Kung malapit lang ho tayo na dyan sa Davao, pupunta ho tayo eh. Kaso, makikisa ho tayo dyan sa gagawin ng mga taga Davao na yan kasi mali na ho talaga yung ginagawa ng mga pulis na yan. Kaya kung gusto nitong si Torre na dakpin yung mga lahat ng tao na nandyan, ako laki yung problema niyan mga kababayan, sa totoo lang. The rights of the people Paano pa nila na nasa loob i-justify ng yan? KOJC who are the rightful owners, the legitimate owners of this Kingdom of Jesus Christ religious and school compound po ito na inaagaw at pilit na sirain at kubkubin at posisyonan ng mga pulis ni Marcos, lalo na ang kanyang wala na sa hustong katinuan na mga utos na ibinababa ni Torre na parang kriminal ang trato niya sa organisasyon ng PNP na walang kinikilalang mga batas. So nagpapasalamat tayo sa mga volunteer citizens na nagre-react ngayon. Nakikinig sila at nanonood sa programa ng SMNI at ng DZAR at lahat po ng mga platforms sa social media at pati po sa abroad. So, mahiya ka at mag-alangan ka, Torre, na gawin mo ito sapagkat nakahanda po ang buong mamamayang Pilipino na idokumento ang inyong gagawin ngayon, even sa abroad. At uulitin natin po, aristuhin na po ninyo mga senior officers ng PNP. Aristuhin niyo po si Torre before pa po niya lubusang wasakin o sirain ang buong organisasyon ng Philippine National Police. Nananawagan din po tayo sa lahat ng mga pulis na nakikinig ngayon sa ating broadcast, sa mga pamilya nila. Kung nakikinig po ngayon kayo at may mga kapamilya po kayong pulis na nandyan sa Davao na pinadeploy nila Torre at nila Amarbil, pauwiin nyo na po sila. At hindi po ito worth na sila maging dahilan ng isang karumaldumal na gawain o isang karumaldumal na pangyayari na ang gumawa ay gobyerno mismo. Let not your families na magkargo ng konsensya na ito. So umalis na po kayo. You still have several minutes before po ilunsad ni Torre at nitong pangalan pa lang, patay na eh. Nilito patay ang marahas. Sabi nila, marahas ito at wala kaming sisinuhin at kami ay magpapatupad ng kung ano ang nararapat gawin sa loob ng compound of Jesus Christ na yan. So malinaw mga kababayan, hindi na po utos ng korte ang ginagawa nila. Ito ay isang kriminal na desisyon na kinonsinti ni Marcos at ibinababa sa line of command ng PNP upang gumawa ng pangungubkob, pang-aagaw, pananakit at posible pong maging marahas o mas higit pa at maging madugo kapag nanindigan po ang mga kapatid nating KOGC na hindi sila aalis sa kanilang panambahan, sa kanilang pamamahay at sa kanilang pagmamay-ari. At yan ay marapat lamang na panindigan nila ng mapayapa. Hindi sila lalaban, hindi po sila mananakit, pero tsak tayo na sila po'y sasaktan at bubugbugin. Pero Eric, saktan man tayo, apihin man tayo ng kapulisan natin dyan, o kahit anuman karumal-dumal ang kanilang gagawin, gusto po nating ipaalam sa lahat ng ating kapulisan, masaya po kaming maninindigan. Kahit ano pang gawin ninyo sa aming karahasan, ay makikita nyo po na ang aming pagkatao ay mananatiling masaya sapagkat ang aming pinaglalaban ay nasa tama. Yes. Yan ang pinaka itinuro sa atin ng ating buting pastor na kahit tutukan mo ng baril yan, barili mo ng nakangiti yan dahil may dangal ang pagkamatay ng bawat manggagawa ni Pastor Paulo Siquibolo. And this time Eric, Go. makakasama po natin ngayon si Yun na nga mga kababayan, dito na hunan tatapusin ang ating reaction video, no, na tayo nakakabahala ho yung tinuran na yon ng isa sa mga
angkor diyan sa KOJC, no, diyan sa SMNI, no. Nakakalungkot ho kung wag naman ho sanang umabot doon sa punto na magkakaroon na talagang sakitan at magkaroon ng mass casualty sa mga susunod na panahon, susunod na paglusob nitong mga pulis na to diyan sa KOJC compound. Wala ho talagang kinalaman yung mga sumasamba, kumakanta, nakatira diyan sa lugar na 'yan sa mga ginagawa ho nitong mga pulis na 'to. Mali na ho. So Luis, maraming salamat. Kung di niyo po napanood 'tong video, tag-click niyo lang. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.